Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So ang pag-uusapan natin mga kababayan ay yang nga po no, sa ating titulo, si Senator Amy Tambalina, Marcos Duterte, at si yung isang alagad ni Duterte. Loyal yan kay Duterte si Mr. Clean. Si Senator Ronald Bato de la Rosa. Parehong senador po, no? Na ngayon ang Senado ay talagang napaka-powerful, no? The 24 senators that holds the most power in the land. Bakit? Biruin nyo ba naman, pinatawag nila yung mga congressman sa hearing? Di ba? Walang parliamentary courtesy. Kami ang malakas, kami ang Diyos. Di ba? O, di ba si Senatora Tambalina talagang naggagalaiti sa kanyang pinsan na si Speaker Romualdez. Sinabi niyang, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. O, mamaya, yung pananalita na yan ba yung normal niya? Hindi ba siya galit? Wala ba siyang personal dyan? Mamaya malalaman nyo yung sinabi niya. Okay? Ito namang si Bato, di natin alam kung patay mali siya lang siya sa isang issue. Siyempre, ang usapin dito ay Duterte. At mind you, no? Mas marami ang nega kay Prime Minister ni Baal. So yan po ang ating pag-uusapan, bibigyan ng ating opinion at reaction. Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay magpapasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, mga nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. At ganun din po sa mga nagsishare ng kanilang mga blessings through super thanks, super chat, at super stickers, no? I-mention ko lang kasi meron pong nagsisend sa atin ng super thanks, the likes of Miss Carclea, si Miss Kaluyal Wanabet, medyo napapasel ako kung sino po yan. Kaluyal Wanabet, at marami pa pong iba nandun po sa community natin. Siguro nakikita nyo yan, kung nakapollow po kayo sa ating YouTube channel, makikita nyo yung mga nagbibigay ng kanilang pa-blessings, no? At eto na po mga kababayan, sisimulan na natin para hindi masyadong mahaba, no? At as much possible, iiwasan nating ma-high blood sa mga to, no? At least umaga pa naman dito sa North America, sa California, and malamang darating na naman ng isang unos. Hindi yung unos, yung bagyo, hindi po unos ng buhay. Medyo ang dami pong dumarating na bagyo ngayon dito, ang tawag nila ngayon i-update ko lang kayo sa weather sa amin dito. Kaya nga tinawag na weather lang. Ngayon po, hindi pa nga natutuyo, hindi pa nagsusubscribe yung mga tubig dyan sa gilid-gilid namin. May parating na namang bagyo. Ang tawag nila ay Pineapple Express Storm. Tatamaan po ang Los Angeles, sabi nila. It will have 7 feet of water? Hindi ko maintindihan mga kababayan. Pero dito sa amin, I'm just hoping tubig lang. Huwag nang sumama pa yung hangin. Kasi pag malakas ang hangin, tiyak, giba-giba yung pader namin dito. Gumiba na yan. Inayos lang nung kapitbahay ko. Kasi apektado rin siya. Okay? So, unahin natin, mga kababayan, sabi nga nila, ladies first. Ang sabi naman ng ilan, ladies choice. Iba naman yung ladies choice. Di ba palaman yun? Ladies choice. Brand ng palaman. Di ba? Eto, unahin natin si Senatora Amy Tambalina Marcos Duterte. Kasi po marami na pong talagang nagagalit sa kanya. No, tulad ko, naaasar ako sa kanya. 'Di ba? Despite of the ridicules,
that her friends, no, doing sa kanyang kapatid, no? Ay, siguro yung sa kanyang hipag, baliwala yun. Kasi tiyak yan, may tampo yan sa kanyang hipag na si FL, no? Mababasa natin dito mamaya, no? Pero yung sa kapatid niya, no, biruin nyo, pinagsabihang bangag, no? Nagchochongki, naglulustay ng pera, tamad, walang compassion, walang aspiration, ginagamit ang tiyatya para sa kanilang political ambition, self-interest. Narinig niya po lahat yan. Doon sa one nation, one opposition, Friends of Baal, Friends of Baal, doon na ginanap nila sa rally nila noong January 28 sa Davao. No? Ano lang reaction niya? Nakakaloka. Lukang-luka siya. Yun naman pala, naloka ka. Bakit di ka pumasok sa mental? Para maituwid ang iyong utak. Di ba? Tapos, nagpa-hearing nung Lunes, binanatan yung pinsan. Kasi nga, ayaw nila yung People's Initiative kasi sinasabi nila hindi lang daw po pang economic provisions kundi to formally change yung ano ng gobyerno para mawala daw ang Senado. Eh, siyempre, 24 lang sila. No? Sa akin na kailangan, kung kami yung konti, kami ang dapat malakas ang boses. Ganun po talaga eh. Kung sino pa yung kokonti, sila pa ang maingay. No? Sila pa yung parang pansinin nyo kami, kokonti lang kami. Ganon. Ayaw nilang ma-fear of missing out. Kaya yan, sinabihan niya ng harsh word yung pinsan niya. Biruin mo yun. No? Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Ayun, may tumawag na naman. Storbo talaga. Tuloy natin. So, biruin nyo mga kababayan, no? Sabihan ka ng ganon. Actually, meron namang gamot sa kapal ng mukha. Sa advancement ng technology ngayon, 'di ba? May mga nagpapa-liposuction nga eh. May nagpapa-augment, o 'di ba? May nagpapa-botox. 'Di ba? Wala daw gamot. Nako, Diyos mio, ano naman yang idiom mo na 'yon? Ang ano diyan, sa totoo lang na, ito totoo to, walang gamot dito. Walang gamot sa pagiging maldita. Natural occurrence yan. Di ba? Yan ang walang gamot. Talagang hindi magagamot ng siyensya yan. Pero yung gamot sa kakapalan ng muka, kapangitan ng muka, pagpapaayos, di ba? May mga surgery. Ikaw no? Botox, di ba? O ngayon, ano po ang latest galing sa Abante TNT? Tinanong siya, Duterte o Marcos? Ayun. Hirap na tanong yan, no? Marcos ka, pero ang kinikilingan mo, Duterte. Pinagmumura na yung kapatid mo na siyang presidente ng bansa, pinagsabihan ng kung ano-anong masasamang salita, nakangiti ka lang. Sabi mo lang, naloka ako. Tapos nagsorry pa, yung nambalahura sa kapatid mo, sa'yo. Wala kang ang pakiramdam sa kapatid mo, tapos sa'yo nagsorry. Sa palagay niyo mga kababayan, sinabi ba ni Amy kay Bongbong yung pagsusorry ng kupal na ito? Di ba? How ironic. How ironic talaga. Sinabi niya, mag-resign ka na, presidente. Pag wala kang love and aspiration, wala kang compassion, tamad ka. Sariling ambisyon lang ang iniisip nyo diyan sa pagsusulong ng People's Initiative. Pinalibing ng tatay ko ang tatay mo. Wala kang utang na loob. Tapos ipakukulong nyo ang tatay ko sa ICC at ate ko. Di ba? Out of context si Kupal. Tapos, nagsorry sa ate nung sinisiraan niya.
Duwag pala. Parang sinabi mo, nakikipag-away ka, no? Pinagmumura mo, yung kaaway mo nandun. Biglang nung, talagang suntukan na, ay pinuronta mo yung yung mas malaki sa'yo. Sige, sapaki mo. Ikaw ang aking proxy. Nakita nyo, yung kawalang hiyaan talaga ng kupal na ito. He doesn't have the balls to say, Mr. President, I'm so sorry. Dandalam lang po ako ng emosyon ko kasi bagets pa daw po ako. Panoorin yung isa kong video, yung sinabi nito, may video dun. Kasi bagets pa. Bagets? Ano yon? Nasa panahon ka pa ba nung mga bagets? Ganun ba si Baste Duterte? Itong kupal na to. Di ba? Buti pa si Trillanes may isang itlog. Ikaw, wala. Baka nilinok niya yung itlog niya. Nagsorry daw na nagsorry sa ate. So ano naman mararamdaman nitong ate? Naloka siya. Bakit? Bakit ka sa akin nagsosorry? Doon ka magsorry sa pinagsabihan mo ng ganyan. Di ba? Dapat yan ang sinabi ni Amy. Huwag ka sa akin magsorry. Why do you have to apologize to me? You have to apologize to the one you are. Yung minalign mo, yung binastos mo. Di ba? Kala mo, sasabihin niya ni Amy kay Bongbong? Hindi nga. Dahil nga, di ba, merong galit yan eh. Nagtatampo yan sa kanyang kapatid at doon sa kanyang hipag. O, di ba? Dahil, mamaya malalaman nyo. O, di ba? O, ngayon, ang tanong dito, Marcos o Duterte? Sabi sa kanya. Ano lang ang sagot ni Amy? Mamaya, ano ang sagot ni Amy? Para kay Senadora Amy Marcos, pareho niyang mahal ang kanyang pamilya at mga Duterte sa kabila ng bangayan sa pagitan ng dalawang kampo. Niwala kayo dyan kay Tambalina. Ay, nako. Sabi ko sa inyo, kung totoo lang si Pinocchio, nako, ang haba na ng baba niya, nandun na, natouch na yung lupa. Di ba? Ang tanong lang naman sa kanya, Duterte o Marcos? Parang tinatanong ka lang eh. Yes or no? Di ba? Yun lang. Wala nang ibang pagpipilian. Di ba? Magandang sagot na lang dyan. No? Parang sagot ni Sara. Ano yung laging sagot ni Sara Tamilmil Duterte? Ano? Ha? Comment down below. Sige. Ano yung sagot lagi ni Sara Duterte pag siya ang natatanong ng mga ganyang complicated, very puzzling question? Di ba? Oh, ito pa sagot niya. Ano sagot niya? Sagot ng ano yan, hindi pagkakatiwalaan. Sagot ng confuse. Mahal ko silang lahat. Niwala naman kami sa'yo dyan sa inaakto mo. Mahal mo ang iyong pamilya. Alam ko na. Mahal niya ang kanyang pamilya. Oh, di ba? Sino yung pamilya niya? Eh di syempre yung mga anak niya. Marcos ba yung anak niya? O 50-50. O Marcos pa rin, di ba? Hindi niya sinabing mahal ko ang nanay ko, kapatid ko, pamilya. Safe na safe. Sino yung pamilya? It's a general term. Di ba? Whether your own family or your immediate family. O di ba? Safe sumagot si Tambalina. Ito pa. Why should I be required to make a choice? Ganun talaga. Di ba ang buhay ng tao? Sometimes you have to make a choice. Just like a lady's choice. Mahal ko silang lahat. Oh, wow! Really? Pero tanong na lang ganito. Tanong na lang. Senadora Amy Tambalina, Marcos Duterte. Okay, mahal mo silang lahat. Di ka makachoose, di ba? Okay. Who weighs more? Sino ang mas matimbang sa'yo? Dali. Dali. Sino ang mas komportable ka? Duterte o Marcos? O maglagay ka ng weight dito. Kung sino yung mas mabigat, ayun ang pipiliin niya.
Di po ba? Sa panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinayagang mailibing sa libingan ng mga bayani ang kanilang amang si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Quote, alam mo, hirap na hirap kami 36 years yan. Pinaglaban matapos yung EDSA. Talagang kung saan-saan ako napadpad. O siya ang naghahanap. Di ba nga sa movie niya, napadpad pa siya sa disyerto? Ang hirap-hirap talaga ng pinagdaanan namin ng aking pamilya. Ha? Ng kanyang pamilya. Ha? Akin eh. Personal. O, ibig sabihin, yung mga anak niya. Yun ang pamilya niya. Hindi niya sinabing, ang hirap ng pinagdaanan namin ng pamilya namin, ng nanay ko at ng mga kapatid ko. Hindi, aking pamilya. O, therefore, sarili niya, may sarili siyang pamilya. O, di ba? Kayo talaga, o, i-analyze natin itong pinagsasabi niya, no? Pagkatapos, itong hulog ng langit na second chance sa aming pamilya, sisirain lang ng sino-sino. Hindi naman ako papayag niyan. O, sino sumisira? Sino? Di ba? Banggitin na kasi. Yung bang iyong hipag? Yung bang iyong pinsan, nagkukunayban? Sige na, sabihin mo sa amin para naman ma-suplak namin kung sino-sino yan. O, di ba? O, dito malalaman nyo kung sino pa daw yan, no? Kamakailan lamang ay nakipagbangayan ang dating Pangulo kay Pangulong Marcos kaugnay ng charter change. Sinundan ito ng panawagan ni Davao City Mayor Sebastian. Yun nga po yun. Noong Martes, sinabi ni Senadora Amy humingi ng tawad, pero hindi humingi ng tawad sa kanya. Pero hindi kay Pangulong Marcos. So what does it tells you? Ha? Wag do. Duwag. Dapat humingi ka ng tawad, baste Duterte. Ha? Public apology ka dahil sinambit mo yan sa public at wag ka kay Amy manghungi ng tawad. Wag sa nanay, wag sa isang kapatid, kundi mismong sa presidente dahil binaboy mo ang presidente. O siguro, baboy din ang pag-uugali mo, di ba? O. Samantala, nilinaw naman ni Senadora Amy na hindi siya galit sa kanyang pinsang si Speaker Martin na una niyang inakusan na sa likod ng pagsusulong ng People's Initiative. Quote, yung magulo, yung amuyong sa tabi-tabi. Yung mga demonyo at ahas sa laylayan diyan ng palasyo. O tinan nyo kung sino yung sinisi niya. Yung mga amuyong daw sa tabi-tabi. Yung mga demonyo at ahas, sino yun? Sino? Sino yung mga amuyong at ahas sa laylayan ng palasyo? Sino? Si Lisa ba yan? Banggitin nyo na kasi. Di po ba? Paano naman namin malalaman yan? Paano kami papanig sa'yo? O walang malinaw, kundi ang nagbibigay lang ng mga patutsada, yung mga burak supporter ninyo na Duterte. Di po ba? O, tumbukin nyo kung talagang may ebidensya, ilabas para masuplak natin. Kung para kayo sa bayan, sabi mo, walang kamag-anak. Di ba? Walang kapamilya kung para sa bayan. O ayan, sino ang mga amuyong, sino ang mga demonyo diyan na nakapalibot sa palasyo? Ito pa sabi niya. Hindi ako nagagalit sa kanya, referring to Speaker Martin. Wala naman akong galit doon. Hindi naman personal. Wala namang ganun. Wala namang kinalaman sa pamilya. Galit na personal. Really? Ha? Hindi ka ba nag-aano lang yung nagda-damage control doon sa sinabi mo? Balita po yung kasama sa balita, sinabi niya. Walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Bakit mo sinabi yun? Kung hindi ka galit. Kung hindi ka na memersonal. Diba? Kung hindi ka galit, hindi ka mamemersonal, hindi ganun ang mumumutawi sa bibig mo. Pero that is a very despicable statement coming from you. Ano ang sabi ng pinsan mo? Wala namang bastusan. O di ba? Bastos. Tapos sasabihin mo, wala kang galit kay Martin? Malamang, isa si Martin sa sinasabi mo sa mga amuyong.
sa mga demonyo at ahas. O di ba classic na classic lang na itong si Amy Tambalina Marcos Duterte, no, ay isa sa mga puting ahas ni Buwakang Ina. Kasi pare-pareho po sila ng lintaya. Mga demonyo, mga ahas, hindi naman nila mapangalanan sino ang wagdu, duwag, di ba? Pangalanan ninyo para talagang categorically you can say that these people are the demonyos and ahas in the Malacanang. Sila yung mga amuyong para po sa kapakanan ng taong bayan. Para naman makipagsigawan kami, pagsigawan namin na umalis kayo sa Malacanang. Hindi kayo kailangan ng Pangulo kasi kayo ang sumisira sa gobyernong PBBM. Yon, ganun. Di ba? For the spirit of transparency, at sinasabi mo na walang kamag-anak, walang kapamilya, walang kaibigan, kung pagdating sa bayan, pagdating na ito sa bayan, sa kapakanan ng bayan, nakasalalay dito ang desisyon ng Pangulo. Nakasalalay dyan ang kinabukasan ng bayan. Bakit hindi nyo sabihin kung sino yung mga panggulo? Demonyo at ahas. Buti pa yung mga ibang entertainment industry. Nagbibigay ng pangalan. Kayo. Daig nyo pa yun na sa entertainment industry. Daig nyo pa si Idol Christopher Min. Di ba mga kababayan? Wala siyang masabi. Safe na safe yung sagot niya. Mahal ko silang lahat. Paniniwalaan nyo ba yan? Ano lang yan? Anong pang-ookray? Alam nyo yun? Walang sincerity yung sinasabi niya na tinanong siya Marcos o Duterte? O Duterte Marcos? Pero kailangan pa ba akong tanungin dyan? Mahal ko silang lahat. Pero based on sa binitawan niyang salita, yung mga may amuyong, may mga demonyo at ahas, mahal niya ba yun? Niwala ka dyan. Safe lang yan. It's just like alam mo yung pagiging maldita, no? Bait-baitan, sarcastic. Mahal ko silang lahat. Niwala naman kami sa iyo. Kumuha ka ng weighing scale, we will find out kung sino talaga ang lalagyan mo ng timbang. Di ba? Ganun lang yan Yung sagot niya dito is a very safe answer para hindi siya makasakit. Pero sa totoo lang, you know what, kung saan talaga ang killing niya. Di ba? Sabi niya sa mga statement niya, di ba? Kahit na mag-isa na lang siya natitindig sa Duterte, gagawin niya. Di ba? Hindi niya nga natindigan yung kapatid niya doon sa sinabi ng mga Duterte. Meron tayong bangag na presidente ngayon dyan sa Malacanang. Sino ba presidente sa Malacanang ngayon? Yung kapatid niya, nandun lang siya, nakikinig lang siya, nakikipagkwentuhan doon kay Tamilmil. Di ba? Tapos nung sinabi, nung itong isang kupal na ito, about mag-resign ng presidente, wala lang. Tapos sa kanya pa nag-sorry. Naloka daw siya. Naloka siya. Di ba? Makita nyo naman Pasad niya lang yan. Pasad niya lang ito na mahal ko kayong lahat. Hindi mo nga mabanggit dito yung pangalan ng kapatid mo, nung nanay mo Di ba? Aking pamilya. Akin. Pamilya ko. Pag may pamilya, kasi nung sasabi mo, di asawa mo at mga anak mo. Di ba? Di man niya sinabing yung nanay ko at ang presidente at saka yung bunso naming kapatid. Hindi. It's all about her. Selfish. Di ba? Tapos, sasabihin niyo, mahal ko silang lahat. Plastic. Hypocrite. Hindi daw galit kay Martin, pero pinagsabihan ng masamang-masama. Di ba? Pinangangalandakan, walang gamot sa kakapalan ng muka ni Speaker. Di ba? Ano lang sabi ni Speaker? Romualdez ang dating. Diba? Wala namang bastusan. Maraming nakakapakinig na kabataan. Ang galing ng balik ni Speaker, Maging ehemplo tayo. Si Amy, ehemplo ng mga Duterte na palamura, bastos, may prinsipyo daw. Anong prinsipyo? Maka-China. Di ba? Kayo, naniniwala ba kayo dito sa sagot ni Amy?
Mahal ko silang lahat. Ha? Mahal ko silang lahat. Galing sa ilong. Alam niyo na ibig ko sabihin, mga kababayan. Yung sagot niya, galing sa ilong. Oh, kuhiyang yan. Di ba? Plastic na plastic. Okay, next. Punta naman tayo sa isang senador. O, ayan. Si Mr. Clean. Clean naman talaga. Clean shaving, o, di ba? Aso lang, hindi natuloy yung pagtubo ng buhok ni Senator Bato. Ano si Senator Bato na to? Lovable yan si Senator Bato. Ang sarap kausap niyan. Oo. Lalo na pag yung kainan, yung handaan, galing magluto niya si Senator Bato. Gusto kong makainuman niya si Senator Bato eh. Pero walang itago mo yung baril mo, Senator Bato. Mamaya malasing ka, barilin mo. Sabi niya, itong si Tokis ang bumibira sa akin eh. Hindi naman. Binibigyan lang ng opinion at reaction. O eto, mabibira na naman siya dito. Pasensya naman, Senator Bato. Pero alam mo, teddy bear ka din eh. Ang sarap kakwentuhan yan. Nakita ko, nakapalo ako sa FB niyan. Nag-iihaw, ginutom ako. Ginutom mo ako, Senator Bato. No, dapat pag nagkita tayo sa Philippines, mangisda tayo. Sinusundan ko yan si Senator Bato. Gusto kong makita yung mga adventures niya eh. No, masarap yan, ang kakwentuhan, no? Personally siguro, hindi yung sa politics, no? Pag politics aside, ang sarap kakwentuhan, kainuman yan, no? Sa kaka-jamming, no? Mukhang yan eh, makapal din ang mukha eh. Tulad ko eh. Di ba, Senator Bato? Parating nyo nga to kay Senator Bato itong video natin, no? Nakakaingit yung nag-iihaw siya nung manok. Sabi ko, nakakaingit naman si Senator Ajax. Di ba? O now, ito kasi, yung napag-usapan, Senator Bato, pasensya ka na, medyo masusupla ka ha, pero lang to, opinion lang. Usapan yung sa PIDEA, di ba? Kasi itong idol ni Senator Bato na si Prime Minister ni Baal, mukhang may tinago sa kanya. Mukhang hindi siya fully trusted ni ni Prime Minister ni Baal nung panahon na siya ay PMP chief sa Davao. Saka naging, hindi pala PMP chief. Tama, naging siya. Yung doon sa Davao muna. Tapos naging PMP chief siya sa national stage. Tama, hindi ko kasi alam ko. Kasi galing Davao yan eh. Siya yung head of police doon sa Davao. Di naging PMP chief din siya. Itama niyo na lang ako. Pasensya naman, Senator Bato. Pero ganun na rin po yun. Di ba? Kasi itong si Prime Minister ni Baal, ginigiit niya, 2 beses niyang sinabi na nasa listahan ka ng PIDEA, pinakita sa akin eh. Di ba? Sabi naman ng PIDEA, walang Bongbong Marcos Jr., walang Blengbong, walang Bonget, walang Ferdinand Romualdez Marcos Jr., wala. Ang tanong, kailan po ba nabuo ang PIDEA? Yung Philippine Drug Enforcement Agency. I-background lang natin. Itong PIDEA po, nabuo ito, it was formed in July 7, 2002. Nasa Wikipedia po nila. Binabasa ko lang po dito. Okay. So, 2002, na-create sila. Okay? Republic Act, sa provision ng Republic Act 9165. Okay? Panahon yata yan ni Gloria, na-create sila. Okay? Ngayon, kailan naging presidente si Digong? Ang haba po ng termino ni Digong, pero hindi po consecutive terms. Kundi paputol-putol. Tinignan ko po to. Mayors of Davao History. Yung sinasabi ko dyan sa previous vlog ko, di ba? Noong 1988, inappoint siya. Inappoint nga, hindi, 1987 pala. 87, inappoint siya as OIC, Vice Mayor ng Davao kasi revolutionary government. Noong 1988, naging mayor na siya. To 1990. Tapos, 1991, 1992, hanggang 1998, magkakasunod yon. Kasi siguro hindi kabilang yung 1988 niya kasi
OIC lang siya niyan. Okay? Tapos, nawala siya. Nawala. From 1998, June 30 to 2001, 1998, mukhang nagpahinga siya kasi 3 consecutive terms lang ang mayor eh. Ha? Nagpahinga muna siya ng 3 taon. After that, eto na, pumasok na ulit siya. 2001, panahon na ni Erap Gloria yan, di ba? To 2007, 2 consecutive terms. So, pwede pa siyang tumakbo sana, kaso pinalitan na siya ni Sara. Okay? So, during that time, di ba, 2001 to 2007, within that year, nabuo ang PIDEA. Di ba, sinabi ko sa inyo kanina, 2002. Oh, sabi niya, pinakita sa akin ng PIDEA, yung listahan ng drug list nila, nandoon ang pangalan mo. Yung sinasabi niya sa stage. Tapos, nung nag-press con siya the following day, sinabi niya ulit, talagang nandoon ang pangalan niya. Nire-repute niya o pinapabulaanan niya yung nilabas na statement ng PIDEA na talagang wala. O, saan naman nakuha ni Digong yan? At sinasabi nga na ang PIDEA walang mandato na ipakita sa mayor yung listahan ng PIDEA sa drug. Pwede siguro sa PMP chief kasi under siguro sila dyan o sa DILG o sa presidente under sila, di ba? O ano nangyari? Sino yung nagpakita? O dapat imbestigahan yun. Ipaalam ni Digong. Ito, si PIDEA agent, ito yung nagpakita sa akin. O di ba? Sino bang namumuno sa PIDEA? O si commissioner o so whatever. Ha? Di ba? Yung mga namumuno dyan, sino yung executive sila, commissioner nila, kung anong tawag sa kanila. Ngayon, wala. Wala siya mapangalanan. Sino nagpakita sa'yo? 2 beses niya, affirmation niya yun. Kinonfirm niya. Talagang nandun siya. Baka ibang listahan naman yun. Nakita mo, listahan ng pautang. Tapos sa sobrang tuluri mo na, sa sobrang tuluri niya, kung ano man ang binabatak niya. Kasi sabi niya noon daw, tumitira siya ng MJ eh. Oh. Bago siya tumira ng penta, nag-MJ siya eh. Di ba? Oh, ito pa. Yung huling termo niya bilang isang mayor noong 2013 to 2016. O mag-isip kayo. 2001 to 2007, mayor siya. 2 terms. Doon ba pinakita ng PIDEA na nandun si Bongbong sa listahan nila? O noong 2013 to 2016, yung ano niya, yung huling-huli bago naging presidente. 'Di ba? O nakita mo naman pala, bakit nung naging presidente ka hindi mo sinabing PIDEA? Asan na yung Bongbong Marcos na listahan mo diyan? O. 'Di ba? O di kaya binigay ng PIDEA kay Noynoy. Kung siya na yung presidente that time, nandiyan na si Noy, hindi pa pala. Si Noynoy, o kasama si Noynoy 2010 pasok si Noynoy. O, binigay kay Noynoy na nandun si Bongbong. 'Di ba? Kasi nga mukhang tama po yung sinasabi ni Nino Barsaga, yung isang vlogger diyan, na kung hindi ninyo kaalyado, hindi nyo ka body-body, kachokaran, kamadyong, kainuman, malamang ililista. Pero kung kamag-anak, kakilala, kaibigan, etc., tulad ng sabi niya dun sa speech niya, alam mo na, kaibigan kita o kakilala kita Baka sabi niya dun sa PIDEA, tanggalin nyo. Diba? Pero ano sabi ng PIDEA? Wala. O ngayon, ano ang sabi ni Bato? Hindi natin alam kung hugas kamay si Bato or playing safe also. Tulad ni Amy Marcos, di ba? Playing safe. Hindi natin alam pag nagpapaka-hipokrito lang tong mga to para hindi madawit sa galit ng taong bayan. Yon, protecting their image, di ba? Kala ko ba para sa bayan? Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kachokaran, walang kainuman, walang kabady-bady na gumagawa ng true thick and thin. Ganon, wala O, ano sabi ni Bato? Alam ko, na-interview pa to ni Katon Ying Bato, on Duterte's watchlist claim versus Marcos. Di ko alam yan. Walang alam si Bato.
Ang tanong, kailan po naging pulis ng Davao si Bato? O, tanungin natin dito. Ha? That's Bato became police in Davao. O. Ganun na lang, malalaman naman yan ni Gogo. O, kailan siya nag-serve doon? Ha? Hindi yata pinakita. Ayaw ipakita. Wala. Ito, Chief of the National Police. City Director of Davao City Police. Ayan. 2012 to 2013 siya. Ganun ba yan? Okay? Hindi sinabi dito eh. Basta nag-serve siya sa Davao. Ha? Ayan. Isang taon lang pala yata. So palamang, di niya nga makikita. Pero kung 2012 to 2013, mayor na si Sara. Vice mayor si Digong. Ayan. Pero natin alam, di ba? Safe na safe yung sagot niya. Di ko alam yan. Parang sinabi noon kuha ka nga ng tubig, I'm gonna wash my hand. Di ba sino yung naghugas ng kamay para doon kay Jesucristo? Ano pangalan nun? Nakalimutan ko. Pontius Pilate ba yun? Si Pilato. Kaya nga nahugasan ng kamay. Huhugasan ko ang kamay ko para hugas kasalanan ako. Kahit na anong mangyari sa'yo, it's not my fault. Ayun yan. Kasi, sabihin niyang, hindi ko nakita, wala. Di ba? Kaya itong sagot niya, safe na safe. Whether nakita niya o hindi, I have to protect myself and somebody else. Kasi pag sinabi ko, inaffirm ko yung sa PIDEA, yari ako sa mga Dutertes. Baka i-unfriend na ako, i-block na ako sa mga messenger group. Kaya ang tindi ng sagot nyo, di ko alam yan. Di ba kayo pag sinabi nyo, di ba yung nagsabihan kayo, oy Tokis, may sasabihin ako sa iyo. Ganyan, di ba? Ito yung safe na sagot. Parang mahal ko silang lahat. Di ko alam yan. Kasi ayaw mong makasakit at ayaw mo ring masaktan. Ganun po yan. Pag sinasabi mong nakita mo yung kapitbahay mo na, alam mo na, naglolo ko. Ngayon, nung tinanong ka nung asawa niya, kita mo ba yung asawa ko may kabit o may kalaguyo? Pero ikaw, siyempre, ayaw mo namang masangkot sa gulo nila. Ay, wala. Wala akong alam yan. Di ko alam yan. Di ba? Ganyan lang yan. Ganyan lang yan. Ayaw mong masama sa gulo. Kaya doon ka sa safe zone. Okay? So, yan ang sagot niya. No idea ako. Hindi ko sinabing hindi ko nakita. Basta, di ko alam yan. Analogy ko sa inyo kanina, di ba? Si Bato. No idea. Hindi ko sinabing hindi ko nakita. Basta, di ko alam yan. Di ba, tanong natin kay my best friend Hattori. Di ba, Bones Harley? Di ba, Apolinario Mabini? Di ba, Marlon Cantos and Mixpar? Yan po yung mga kagrupo ko sa Danomads. Yung aking mga best friends. Mga siblings from another mother. Mga ano ko po yan. Magkakaiba man kami ng politics pero we're friends. Di ba? Wala po kaming alam dyan. Di ba, Carclea? Di ba, Elora? Ganyan din tayo eh. If we don't wanna involve ourselves or we are just pinagtatakpan natin yung isang napaka-sacred na bagay, we will just say, I don't have any idea. What are you talking about? What are you talking about? Sabi ganun. Pag narinig mo na yan, ibig sabihin, don't ask me any more questions. You will get the same answer. What are you talking about? Who? What? Ganun po eh. Patay malis siya eh.
Di ko alam yan. Kung PIDEA list yan, PIDEA ang tanongin nyo. O, di ba? Ang sabi, PIDEA list. So, doon kayo sa PIDEA magtanong. Huwag sa PNP, di ba? Ang galing ni Bato. Ang galing mag-redirect. Senator Bato, I like it. I like it. No? Talagang isa kang military o policeman. They cannot grill you easily. Kailangan ka sigurong iupo dyan at talian. Maski na i-torture ka. Di ko alam yan. Good training. Senator Bato, you got a good training. You can, talagang may karapatan kang tawaging General. Nakita nyo yan sa ibig ko sabihin. Ang tanong pa yun, PIDEA list yan, di ba? Doon kayo magtanong sa PIDEA. Bakit ako tatanungin nyo? PIDEA ba ako? Ansa? Batukan. Batok. Batukan. Ang galing. Matalinong sagot. Safe na sagot. Very secured. Ang top secret kay General Bato. Parang yung sa Bible, i-relate natin. Di ba? Yung, sino ba yun? Yung Sanhedrin, tinawag yung ginamot ni Christ na bulag. Kasi sabi ni Christ, go to the temple and offer. Kasi pinagaling ka ng Diyos. Sabi niya. Nung pinatawag yung lalaki, pinatawag din magulang niya. Ang sabi nung magulang niya, anak nyo ba to? Alam nyo ba ginawa niyan? Ganito, ganito. Ano sagot ng magulang? Opo, anak po namin siya. Pero, siya na lang po ang tanongin nyo. Nasa tamang edad na siya. Tama nga naman. Di ba? Kasi kung sasagutin ng magulang, yung mga katanungan na dapat ibato sa anak, baka maperwisyo pa sila. Di ba? Para hindi sila madamay sa galit ng mga nagtatanong, doon nyo direkta. Sa gusto nyong tanungan, nandyan naman. Ang galing ni Bato. Good job. Good answer, Senator Bato. Good answer. Believe ako sa'yo. Ang galing-galing mo. Ha? O yan, ito pa sagot niya. De La Rosa also seemed to have no idea about Duterte's statement on a supposed list during his time as Davao City Mayor. Quote, sabi ba niya, it was when I was mayor of Davao City? Oo, sinabi niya. Bato, sinabi niya. Sinabi niya kasi yung tingnan mo yung isa kong vlog, dito rin sa GMA News Online, yung sinabi niyang, yung matutulad si Pangulong Bongbong Marcos sa tatay niya, sabi niya, when I was mayor, nung ako mayor, pinakitaan ako ng listahan ng PIDEA. Oh. Meron po yan, no? Tingnan nyo, andyan. Basahin natin, no? Nandito po yun. Yan, tingnan nyo na lang dyan. Hindi po tayo magsinungaling. Kasi mukhang hindi nabasa ni Senator Bato yung sinabi ni, when I was mayor of Davao City, mayroon siya, ako ang city director. Wala naman akong pakialam sa ibang tao, sa ibang lugar. So, hindi ko alam yan. Nagalit na si Senator Bato. Ay, grabe, oh. Oh, tama naman sa, 'di ba? Kaya sa akin, may punto naman si Bato. Huwag akong tanongin nyo. Huwag nyo akong i-involve dyan sa away nila. Kung si Duterte ang nag-claim yan, siya ang tanongin nyo. At yung mga involved, hindi ako involved eh. Diba? Hindi naman sinabi na, kasama ko si Bato nung pinakita sa akin ng PIDEA. Hindi siya involved. Kaya tama naman. Very safe answer. No? Kumbaga, huwag nyong tirahin yung hindi kasali. Nananahimik ako eh. Bakit ako tatanungin ninyo? 'Di ba? Yung mga kasi may allusion na baka director ka, city director ka ng police doon, no? 'Di ba? Pero ang sabi lang ni Duterte, hanapin lang daw niya, hahanapin niya pa. Sinabi na nga ng PIDEA, wala sa listahan nila. Ano pa hahanapin mo? Ipalalagay mo tulad nung sinasabi ni Nino Barsaga. Ganon, 'di ba? Kung kaaway mo, ilalagay ninyo. Pero kung kabady, kumpare, kachokaran, sa lahat ng bagay, maski na dapat ilagay, hindi pwede. Di ba? May pinagsamahan eh. Oh. Ano yung sinasabi ni Amy? Na para sa bayan, walang kamag-anak, walang kaibigan. Iba pala yung kay Digong. Base dun sa sinasabi ni Nino Barsaga. Ako pinanood ko yung kay Nino eh. Talagang
tinira ni ninyo yun eh. Di ba? May punto rin naman siya. Di ba? Oh. Kaya saan pa hahanapin ito ni Digong? Hindi rin masagot ni Bato. Talagang si Bato, sinisecure niya yung sarili niya. Ayaw niyang ma-involve sa issue. Hindi po ba? Whether, kung talagang alam niya yan, babak-upan niya na si Duterte. Sa akin lang opinion. Ha? Oh, nakita ko. Nandun si Bongbong. Pero kung hindi naman niya nakita, wala talaga siya, sasabihin niya yan. Doon kayo sa PIDEA magtanong o kaya kay Duterte. Oh. Pero yung sinabi niyang mayor ba si Duterte, nung sinabi niya po. Nung mayor ako, sabi niya, pinakitaan ako ng listahan ng PIDEA, nandun pangalan mo. Nandun po yan sa mga previous vlog natin. No, nandun yun, nakalista po. No, Senator Bato, mayor siya nung sinabi niya. Okay? O kayo po mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.